Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayon, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa 10 gawi sa umaga para protektahan ang iyong mga bato at bawasan ang creatinine. Mga giliw kong tagapakinig, bawat umaga, paggising natin, binubuksan natin ang pinto para damhin ang sariwang hangin at simulan ng isang bagong araw. Ngunit marahil, iilan lamang sa atin ang nakakaalam na ang unang ilang minuto ng umaga ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating dalawang bato, kidneys. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 10 taong may edad na 60 pataas ay may senyales na ng paghina ng kidney function nang hindi nila nalalaman. Dito sa Pilipinas, ayon sa datos mula sa National Kidney and Transplant Institute, NKTI, halos 70% ng mga pasyente ay natutuklasan lamang ang kanilang sakit kapag mataas na ang kanilang creatinine, na nangangahulugang ang kanilang mga bato ay matagal nang nahihirapan sa pagtatrabaho. Isipin po ninyo, tuwing gabi, ang ating katawan ay parang isang pabrika ng pagsasala. Habang tayo ay natutulog, tahimik na sinasala ng ating mga bato ang dugo, inaalis ang mga lason, nire-regulate ang electrolytes, at inihahanda ang isang malinis na kapaligiran para sa katawan sa pagsisimula ng panibagong araw. Kaya naman, ang umaga ang panahon kung kailan kailangan ng ating mga bato ng suporta, isang banayad na pagsisimula upang maipagpatuloy ang kanilang mahalagang gawain. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 80% ng mga dumi sa katawan tulad ng creatinine ay mas nailalabas sa umaga. Kung mali ang ating mga gawi sa umaga, mas mapipilitang magtrabaho ng husto ang mga bato na nagdudulot ng matagal na pagkapagod, pabago-bagong presyon ng dugo o bahagyang pamamanas na inaakala ng marami sa atin na normal lang sa pagtanda. Pagdating sa sakit sa bato, marami ang nag-aakalang ito ay isang malubhang karamdaman na mahirap matukoy. Ngunit sa katotohanan, karamihan sa mga sanhi ay nagmumula sa maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw, tulad ng maling paraan ng pag-inom ng tubig, sobrang pag-ehersisyo, hindi pagkain ng almusal, o labis na pag-inom ng kape. Ang mga simpleng gawin na ito ay tahimik na nagpapataas ng creatinine, sumisira sa maliliit na ugat sa bato, at nagpapahina sa kakayahan nitong magsala habang lumilipas ang panahon. Ang magandang balita, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng ilang gawi sa umaga, mas makaka-recover ang ating mga bato. Ayon sa mga espesyalista, ang mga nakatatanda na may tamang pamumuhay sa umaga ay maaaring mabawasan ang panganib ng kidney failure ng mahigit 30%. Sa simpleng pagsisimula sa isang basong maligamgam na tubig, ilang minutong magaang ehersisyo o pag-monitor ng presyon ng dugo bago mag-almusal, malaki na ang naitutulong natin para mabawasan ang bigat na pasan ng ating mga bato. Sa video na ito, tatalakayin natin ng malaliman ang 10 gawi sa umaga na bagamat maliit ay may kakayahang protektahan ang ating mga bato habang buhay. Ito ay mga payong madaling intindihin, gawin, at akma sa kalusugan ng mga nakatatanda. Lalo na ang ika-10 gawi, na halos alam ng lahat ngunit iilan lamang ang gumagawa ng tama, gayong napakahalaga ng papel nito sa ating mga bato. Samahan po ninyo ako sa bawat bahagi upang maunawaan kung bakit ang umaga ang golden time para mapababa ang creatinine, ma-recover ang bato, at mapanatili ang malusog at matalas na isipan araw-araw. Unang bahagi, tamang pag-inom ng tubig sa umaga. Mga giliw kong tagapakinig, pagkatapos ng 6 hanggang 8 oras na pagtulog nang walang iniinom na tubig, ang katawan ay pumapasok sa isang estado ng bahagyang dehydration na hindi namamalayan ng marami. Sa panahong ito, mas malapot ang dugo at kailangan ng mga bato na magtrabaho ng mas mabigat para mailabas ang natitirang dumi pagkatapos ng buong gabing pagsasala. Kaya naman, ang unang gagawin ninyo pagkagising ay maaaring magdikta kung magiging magaan o mabigat ang trabaho ng inyong mga bato sa buong araw. Ayon sa mga pag-aaral ng U.S. Institute of Medicine, kahit 2% lang na kakulangan sa tubig ay sapat na para bumaba ng malaki ang kakayahan ng bato na magsala. Para sa mga nakatatanda, mas mahalaga ito dahil humihina na ang natural na pakiramdam ng pagkauhaw, kaya madali nilang nakakalimutang uminom ng tubig sa umaga. Kapag kulang ang tubig, ang creatinine at iba pang dumi ay mas matagal na nananatili sa dugo na pumipilit sa mga bato na magtrabaho ng husto. Kaya, paano ang tamang pag-inom ng tubig? Magsimula lamang sa isang baso ng maligamgam na tubig, mga 250 hanggang 500 ml. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo, nagpapabuti ng sirkulasyon,
at ginigising ang digestive system. Huwag uminom ng malamig na tubig dahil pinipiga nito ang mga ugat na nagiging sanhi para mas mahirapan ang bato sa pag-adjust at maaari ring magdulot ng panlalamig ng tiyan. Kung gusto ninyong magdagdag ng lasa, maaari kayong maglagay ng ilang piraso ng manipis na lemon. Ang lemon ay may citric acid. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard University, ang sangkap na ito ay nakakatulong na maiwasan ang pagbuo ng kidney stones, lalo na ang calcium stones. Gayunpaman, ang sobrang pag-inom ng tubig ng sabay-sabay ay hindi rin maganda para sa mga nakatatandang may sakit sa puso o bato. Ang mabilis na pagpasok ng tubig ay pumipilit sa puso na mag-pump ng mas malakas at sa bato na magsala ng walang tigil na maaaring magdulot ng pamamanas o electrolyte imbalance. Ang pinakamainam na paraan ay dahan-dahang pag-inom, paunti-unting lagok, para masipsip ito ng katawan ng maayos at hindi mabigla ang mga bato. Isang simpleng paraan para malaman kung sapat ang inyong tubig ay ang pag-obserba sa kulay ng inyong ihi. Kung ito ay maputlang dilaw, sapat ang tubig sa inyong katawan. Kung ito ay matingkad na dilaw, kailangan ninyong uminom pa. At kung ito ay halos kasing linaw ng tubig, ibig sabihin ay sobra-sobra ang ininom ninyo sa maikling panahon. Bukod sa tubig, ang ilang natural na pagkain tulad ng pipino, dalandan, pakwan o isang baso ng light vegetable smoothie ay mahusay ding mapagkukunan ng tubig. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang pamatid-uhaw, kundi nagbibigay din ng bitamina at antioxidants na tumutulong na mabawasan ang pamamaga sa katawan at suportahan ang kidney function. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi komplikado. Bawat umaga, maglaan lang ng 1 minuto para sa isang basong maligamgam na tubig. Isipin ninyo ito bilang isang dalisay na regalo para sa inyong katawan. Ito ang pinakasimpleng gawi na may pangmatagalang benepisyo. Ikalawang bahagi. Magaang ehersisyo sa umaga para bawasan ang presyon sa bato. Marami sa atin ang naniniwala na kung mas matindi ang ehersisyo at mas marami ang pawis, mas nagiging malusog ang katawan. Ngunit para sa mga may edad 60 pataas, lalo na sa mga may mataas na creatinine o may babala na mula sa doktor tungkol sa kanilang kidney function, ang paniniwalang ito ay hindi tama. Sa umaga, ang katawan ay nasa transition pa mula sa pamamahinga patungo sa pagiging aktibo. Hindi pa stable ang tibok ng puso, hindi pa gaanong flexible ang mga kalamnan, at hindi pa handa ang mga bato sa mabigat na trabaho. Kapag nag-ehersisyo kayo ng mabigat pagkagising, mas mabilis na nasisira ang muscle fibers. Ang prosesong ito ay lumilikha ng mas maraming creatinine. Isang dumi na bato lamang ang kayang maglabas. Kaya, ang sobrang bigat na ehersisyo sa umaga ay hindi lang nakakasama, kundi nagpapahirap pa sa mga bato. Ayon sa mga pag-aaral ng American Kidney Fund, ang high-intensity workout sa umaga ay pansamantalang nagpapataas ng creatinine level sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may dati ng karamdaman. Dagdag pa rito, ang mabigat na ehersisyo habang hindi pa nakakabawi ng tubig ang katawan ay nagpapalapot ng dugo. Kapag malapot ang dugo, mas mahirap para sa bato na magsala. Kaya maraming nakakaramdam ng pagkahilo o pagkapagod pagkatapos mag-ehersisyo sa umaga, kahit na dati naman nilang nagagawa ang ehersisyo. Ano ang tamang ehersisyo para sa bato? Ang mga magaang at banayad na gawain ang pinakaangkop. Maaari kayong maglakad-lakad sa inyong bakuran o sa loob ng bahay sa loob ng 10-15 hanggang 30 minuto. Samahan ito ng pag-uunat, pag-ikot ng mga kamay at paa para mapabuti ang daloy ng dugo. Ang mga gawaing tulad ng Tai Chi o Qigong ay maganda ring opsyon dahil ang mabagal na kilos ay nakakatulong sa pag-regulate ng hininga, pagbabawas ng stress, at pagpapatatag ng presyon ng dugo. Ang magaang ehersisyo ay hindi lang nagpapainit ng katawan kundi nagpapadala rin ng positibong signal sa circulatory system na naghahatid ng sapat na oxygen at sustansya sa mga bato para sa kanilang pag-recover. Kung mahilig pa rin kayo sa mas matitinding ehersisyo, tulad ng mabilis na pagbibisikleta, paglangoy, o pagbubuhat ng weights, maaari pa rin ninyo itong gawin. Ilipat lamang ang oras sa hapon kung kailan sapat na ang tubig at enerhiya ng inyong katawan at mas stable na ang paggana ng inyong mga bato. Ang ehersisyo ay mabuti, ngunit mas mahalaga ang tamang paraan. Dahan-dahan lang sa umaga at magpapasalamat ang inyong mga bato. Ikatlong bahagi, magpaaraw sa umaga para sa natural na vitamin D. Sa modernong buhay, marami ang nagsisimula ng kanilang araw sa pagbubukas ng cellphone, pag-upo sa ilalim ng artipisyal na ilaw, o pag-inom ng kape sa loob ng isang saradong silid.
Dahil dito, hindi natin namamalayan na pinapalampas natin ang isang napakahalagang regalo mula sa kalikasan, ang sikat ng araw sa umaga. Para sa mga nakatatanda, ang sikat ng araw ay hindi lang nagpapatibay ng buto kundi mahalaga rin sa pagprotekta ng bato at pagpapatatag ng presyon ng dugo. Ang vitamin D, na nagagawa lamang ng ating katawan kapag naaarawan, ay mahalaga sa pag-regulate ng calcium at phosphorus, dalawang mineral na direktang nakakaapekto sa kidney function. Kapag mahina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong i-activate ang vitamin D na nagdudulot ng mahinang buto, mahinang immune system, at mataas na presyon. Ang sikat ng araw mula 7 a.m. hanggang bago 9 a.m. ang pinakamaganda. Sa oras na ito, mababa pa ang mapinsalang UV rays at ligtas na naa-absorb ng katawan ang vitamin D. Sapat na ang 10 hanggang 20 minuto sa inyong terasa o bakuran. Hindi kailangang ibilad ang buong katawan. Sapat na ang tamaan ng araw ang inyong mukha, braso o binti. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Toronto, ang mga senior na may sapat na vitamin D ay may halos 30% na mas mababang panganib ng kidney failure. Bukod dito, ang sikat ng araw ay naglalabas ng serotonin, isang feel-good hormone na nagpapabuti ng mood at kalidad ng tulog. At kapag mas mahimbing ang tulog, mas may oras ang bato para mag-recover. Para sa mga may sakit sa balat o umiinom ng gamot na nagiging sanhi ng photosensitivity, maaaring bawasan ang oras ng pagpapaar. Ang mahalaga ay makakuha ng natural na liwanag na mas nakakatulong sa ating biological clock kaysa sa artipisyal na ilaw. Ika-4 na bahagi, limitahan ang kape sa umaga. Para sa maraming nakatatanda, ang isang tasang mainit na kape sa umaga ay naging isang ritual. Ang aroma nito ay nakakagising ng diwa. Gayunpaman, para sa mga may mataas na creatinine, diabetes o high blood pressure, ang kape ay isang inumin na dapat pag-isipang mabuti. Ang kape ay may caffeine, isang stimulant na siya ring isang malakas na diuretic. Pinapabilis nito ang pag-ihi na nagdudulot ng dehydration ng hindi ninyo namamalayan. Kapag kulang sa tubig, lumalapot ang dugo at nahihirapan ang bato. Ayon sa American Heart Association, ang caffeine ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo sa loob ng 30 minuto pagkatapos itong inumin, lalo na kung walang laman ang tiyan. Ang mabilis na pag-absorb nito ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapahirap sa bato. Hindi naman kailangang tuluyang alisin ang kape. Ang problema ay nasa paraan ng pag-inom. Uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig at kumain ng kaunti bago magkape. Limitahan sa isang maliit na tasa kada araw at iwasan ang matapang na kape o mga 3-in-1 na kape na puno ng asukal. Bilang alternatibo, subukan ang mga herbal tea tulad ng chamomile tea, tsaang mansanilya o ginger tea sa labat. Ang mga ito ay nakakagising din ng diwa ngunit mas banayad sa katawan. Ang kape ay hindi masama, ngunit kung mali ang paraan ng pag-inom, maaari itong makapinsala sa bato. Ika-5 bahagi. Iwasan ang almusal na sobrang dami ng protina. Sa isipan ng marami, ang almusal na mayaman sa protina tulad ng itlog, karne tulad ng longganisa o tosino ay magandang paraan para magkarga ng enerhiya. Ngunit para sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga may mataas na creatinine, ang gawin na ito ay may panganib. Kapag kumakain tayo ng maraming protina, ang katawan ay gumagawa ng mga dumi tulad ng urea, uric acid, at lalo na ang creatinine. Kung mas maraming protina, mas maraming dumi, at mas mabigat ang trabaho ng bato. Sa pagtanda, natural nang humihina ang kidney function. Kung bawat umaga ay sinisimulan ninyo sa isang mabigat at mataas sa protinang pagkain, pinipilit ninyong magtrabaho ng sobra ang inyong mga bato mula pa lang sa simula ng araw. Sa halip na almusal na puno ng protina, pumili ng mga pagkaing mas magaan. Halimbawa, isang nilagang kamote, isang mangkok ng oatmeal, isang piraso ng whole wheat bread na may kasamang konting tokwa o yogurt. Ang mga ito ay madaling tunawin, hindi lumilikha ng maraming dumi, at nagpapanatili ng stable na blood sugar. Maaari ring magdagdag ng prutas tulad ng mansanas, papaya o peras. Hindi kailangang iwasan ng tuluyan ang protina. Kailangan pa rin ito para sa muscles. Ang mahalaga ay ipamahagi ito ng pantay-pantay sa buong araw, sa halip na ibuhos lahat sa almusal. Ika-6 na bahagi, mag-almusal na kidney-friendly. Ang isang kidney-friendly na almusal ay may 3 katangian. 1. Mababa sa asin. 2. Mababa sa saturated fat. At 3. Limitado sa phosphorus na karaniwang makikita sa mga processed foods. Kapag maalat ang kinakain, nag-iipon ng tubig ang katawan.
na nagpapataas ng presyon at nagpapahirap sa bato. Ang isang almusal na mababa sa asin ay nakakatulong na mapanatiling stable ang presyo ng dugo. Isang halimbawa ng masustansyang almusal ay oatmeal na niluto sa gatas na gawa sa halaman, plant-based milk na walang asukal. O kaya naman ay isang piraso ng whole wheat bread na may dinurog na abokado at ilang hiwa ng pipino. Ang abokado ay may healthy fats na mabuti sa puso, habang ang pipino ay nagbibigay ng natural na tubig. Limitahan ang mga processed breakfast food tulad ng hotdog, bacon, processed cheese o instant noodles. Bagamat madali silang ihanda, puno sila ng asin at phosphorus na nagpapabigat sa trabaho ng bato. Ikapitong bahagi, iwasan ang paggamit ng creatine supplements. Sa pagdami ng mga nakatatandang nag-ehersisyo, sumikat din ang paggamit ng mga supplement, lalo na ang creatine. Marami ang nag-aakala na ito ay simpleng pampalakas lang ng muscle. Ngunit para sa mga may problema sa bato, ang creatine ay maaaring maging isang malaking pabigat. Ang creatine, isang supplement, ay nagiging creatinine, isang dumi, sa katawan. Kapag nag-supplement kayo nito, dinadagdagan ninyo ang dami ng creatinine na kailangang salain ng inyong mga bato. Ito ay maaaring maging sanhi ng maling resulta sa blood test na nagpapahirap sa doktor na suriin ang tunay na kalagayan ng inyong mga bato. Sa halip na gumamit ng supplement, kumuha ng protina mula sa natural na pagkain tulad ng isda, itlog, beans o mani. Ang mga ito ay mas ligtas at hindi bigla ang nagpapataas ng creatinine. Ikawalong bahagi, wastong paggamit ng food supplements. Marami ang bumabaling sa food supplements para mapabuti ang kalusugan. May mga supplement na talagang nakakatulong tulad ng omega, trong mula sa fish oil, na nakakabawas ng pamamaga at mabuti sa puso, o coenzyme Q10 na isang antioxidant. Ngunit, ang pinakamahalagang paalala ko ay, huwag na huwag kayong iinom ng anumang supplement para sa bato nang hindi kumukonsulta sa inyong doktor. Ang mga nakatatanda ay karaniwang may iba pang sakit tulad ng high blood, diabetes, at umiinom ng maintenance na gamot. Ang maling supplement ay maaaring magkaroon ng masamang interaksyon sa inyong gamot o magpataas ng potassium at phosphorus na lalong magpapahirap sa inyong mga bato. Maraming produkto sa merkado na may tatak na pampalakas ng bato o pang-detox pero naglalaman pala ng mga sangkap na nagpapahirap sa bato. Laging magtanong muna sa inyong doktor. Ikasiyam na bahagi. I-monitor ang presyon ng dugo at blood sugar sa umaga. Dalawa ang pangunahing tahimik na kalaban ng bato. Mataas na presyo ng dugo at mataas na blood sugar. Ang high blood pressure ay sumisira sa maliliit na ugat sa bato. Ang mataas na blood sugar naman ay parang asido na unti-unting sumisira sa mga ugat na ito. Mahigit 50% ng mga kaso ng end-stage kidney failure ay nagmumula sa hindi kontroladong high blood at diabetes. Bakit sa umaga dapat sukatin? Dahil ito ang oras na hindi pa apektado ng pagkain o stress ang katawan. Ang resulta sa umaga, habang kayo ay nag-aayuno, fasting, ang pinakatapat na refleksyon ng inyong kalusugan. Ang ideal na blood pressure ay mas mababa sa 120,080. Ang fasting blood sugar naman ay dapat mas mababa sa 100 mg DL. Magtabi ng isang maliit na notebook para itala ang inyong mga reading araw-araw. Malaki ang maitutulong nito para maagapan ang anumang problema. Ikasampung bahagi, magkaroon ng sapat na tulog gabi-gabi. Ito ang gawin na madalas nating nakakalimutan, ngunit siyang pinakamahalaga. Ang sapat at mahimbing na tulog ang pinakamabisang paraan para makapag-recover ang bato pagkatapos ng isang buong araw na pagtatrabaho. Habang tayo ay natutulog, mas nagiging epektibo ang pagsasala ng bato. Ayon sa isang pag-aaral sa Japan, ang mga taong kulang sa 6 na oras ang tulog ay may 30% na mas mataas na panganib ng paghina ng kidney function. Naiintindihan ko na marami sa ating mga senior ang hirap makatulog, ngunit may mga paraan para mapabuti ito. Panatilihin ang regular na oras ng pagtulog at paggising. Iwasan ang paggamit ng cellphone o panonood ng TV bago matulog. Sa halip, magbasa ng libro o makinig sa mahinahong musika. Siguraduhing madilim, tahimik at malamig ang inyong silid. Isang tasa ng chamomile tea bago matulog ay maaari ring makatulong. Ang sapat na tulog ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga bato. Pangwakas na salita. Mga minamahal kong tagapakinig, natapos na natin ang paglalakbay sa 10 gawi sa umaga. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi mahirap. Kailangan lang ng tamang kaalaman at disiplina. Mula sa pag-inom ng maligamgam na tubig, magaang ehersisyo, pagpapaaraw, paglimita sa kape, pagkain ng tamang almusal,
hanggang sa pag-monitor ng presyon at blood sugar, at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang matibay na pananggalang para sa ating mga bato. Isipin ninyo na ang inyong mga bato ay isang tapat na kaibigan, na tahimik na nagtatrabaho para sa inyo sa loob ng maraming taon. Ang isang mahimbing na tulog ay ang paraan ninyo ng pagpapasalamat sa kanila. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Kahit nasa edad 60, 70 o 80 na kayo, sa pamamagitan ng paglaan ng 10 minuto bawat umaga para gawin ang isa o dalawa sa mga gawin na ito, malaki na ang maitutulong ninyo sa inyong mga bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga payong ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. At kung umabot kayo hanggang dito, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng numerong 1 sa comment section bilang isang pangako na gagawin ko ang kahit isang gawi sa umaga para protektahan ang aking mga bato. Nawai ang bawat umaga ay maging simula ng isang araw na puno ng enerhiya, kapayapaan ng isip, at isang malusog na katawan. Ang ating dalawang bato, bagamat tahimik, ay napakahalaga. Karapat-dapat sila sa ating pang-araw-araw na pag-aalaga. Hanggang sa susunod nating pagkikita.